So here's the convo that I posted. You you reach your goal, bakit laging si God yung nagki-credit? Bakit si God yung pinagte-thankyuhan? Eh, ikaw naman nagtrabaho nun eh. Ikaw nagpakahirap doon, 'di ba? It's your goal, it's not God's goal. So, bakit si God yung kinikredit natin? That's so unfair, 'di ba? So, I just want to tell you guys that God is not a giver. He is a guide. Thank you, God. Bakit thank you, God? Di galing sa'yo yun, di ba? Weird. Baka naman tayong mga Pinoy o kayong mga Pinoy, masyado lang kayong obsessed kay God. Pati hindi na lang kayo mag-focus kung ano yung real life, di ba? Pero sa bagay, paniniwala nyo rin naman yan. Pero bakit pinapakalman nyo yung religion ko? Because I told you guys that I was born sa Thailand and iba yung religion ko, which is ang sinasamba namin doon na God is elephant. So you don't care if elephant yung God namin, because I don't care kung fiction yung God nyo. Yo mga kamay, kabiyahero, good morning no? Good and bad this morning kasi ginising pa rin ako ng masalimot na content creator na to na nagpagising sa aking pagkatao spiritually. So ang hirap lang ni no, kasi kunti lang yung nag-react nito ng mga nasa simbahan. Which is sila dapat yung pinaka main people na mag-react sa content creator na to at magpaliwanag ng maayos. Mostly ang nag-react is mga content creator lang din na walang kaalam-alam din sa Biblia, hindi nakapag-aral ng Bible School. So ayun, sila. Pero yung mga mismong main people na dapat mag-react is yung mga nasa simbahan, nakapag-aral ng Bible, naninilibihan sa Diyos. Kasi sila mas nakakaalam. So ako kasi is naka-graduate ako ng 4-year course sa Bible School. So Bachelor of Science in Theology. So Theo means God, Logy is Logos, means study of God. So naka-graduate ako ng 4 na taon. So magre-react ako spiritually because I was once a preacher naman. Then Sunday school teacher. Then magre-react ako kasi napansin ko walang kalatoy-latoy din yung mga reaction nila. May isang pastor na nag-react naman din. At yun ang gusto ko. Pinanood ko siya at akong akma. Trending tong content creator to talaga. Sinabi niya na may binigyan siya ng blessing, no? So ang sabi nung binigyan niya, sana all po, grabe talaga si Lord magbigay, no? Sobra. Sana ako din sa susunod. Ang reply niya ito is, ay di po galing kay Lord yan, galing po sa hard work ko yan. So yun nga, bisa magpasalamat yung taong binigyan niya ng kung ano something, ayaw niya magpasalamat kay Lord. Gusto niya, sa kanya magpapasalamat yung tao na yon. So dinidiscredit niya si God. So tingin ba natin, kung wala si God, magagawa natin yung mga achievements natin. Ikaw, Asher Hernandez, kung wala si God, magagawa mo ba yung mga achievement mo na yan? Kanino galing yung knowledge mo? Diba? Kanino galing yung lakas mo? Yes! Ikaw ang gumalaw, ikaw ang gumawa, karag-achievement. Pero, sino ang nag-guide sa'yo? Siro, hindi to pinalaki na may takot sa Diyos, hindi ito pinalaki na ng magulang niya na spiritually na mapalapit sa Diyos. O may kabarkada, katurupan na malapit sa Diyos itong batang to. Kawawa naman to. Oo, tayo ang kumikilos physically para ma-achieve natin yung mga goal natin. Yes, ang goal natin yon, pero sino ba ang kumbaga, para makamit mo yung mga goal mo na yan, sino ang nagbigay sa ng lakas? Ulitin ko, sino ang nagbigay sa ng knowledge? Diba? Ba't mo inaangkin? Dahil nga di mo pakilala talaga ang tunay na Diyos dahil hindi ka pinalaki ng mga magulang mo na may Diyos. Yung hangin lang na hinihinga mo, yun lang tubig, saan galing yan? Galing sa Diyos yan. Sa bagay, mahirap talaga magpasalamat ang isang tao na hindi pinalaking may Diyos spiritually, no?
di pa namamulang na spiritual eh. Saan ba galing yung mga hininga mo? Libre ba? No? Saan galing ba yan? Sa'yo ba yan? Ikaw ba gumawa yan? Di ba? Hindi naman eh. Galing sa Diyos yan. Bagay, sa malit na bagay na grinant sa'yo ni Lord, di ka na mapagpasalamat. Paano pa kayo sa malalaking bagay na ibibigay niya sa'yo na hindi mo alam? Di ka marunong magpasalamat. Napaka-ungrateful mong bata ka. Sa mabuting bagay, di mo sa mapasalamatan. Pero pag may mga masasamang bagay, sigurado ako, sisisihin mo ang Diyos. Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Basahin ko lang, Job chapter 1 verse 21. Ang sabi dito, ang sabi niya, Tagalogin ko lang ha, pero sa screen, English ko lang. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Hubad kang ipinanganak, hubad ka ring mamamatay. Di mo alam saan ka pupunta bumamatay. Pag di ka mapasalamat sa Diyos, di mo kilala ang Diyos, sa impyerno ka, hubad, mamamatay. Susunugin ka ng demonyo ka ng Diyos doon. Napaka-ungrateful mong bata ka. Tandaan mo sa talatang yan. No? Wala kang dinala na pinanganak ka. So, hindi lang siya guide, hindi lang siya giver. Lahat sa kanya, kaibigan. Pakaingatan mo yung mga salita mo na yan. Ibalang araw kakainin mo. No? Word the word. Yung mga nanggagaling sa'yo, kanino ba muna nanggaling yan? Saan ba nanggaga? Sumulpot lang yan? Walang pinanggalingan? Kay God galing yan, hindi kanino man. Lahat ng bagay dito sa mundo ay nanggaling kay yan. Nabuo ang mundong to dahil sa Diyos. Binuo ka dahil sa Diyos. Walang nanggaling kahit kanino man, kundi galing sa Diyos. Marunong lang kaming lahat, hindi naman lahat, dahil may katulad mo eh. Magbigay ng papuri, papasalamat sa Diyos, sa buong lumikha. Dahil alam namin na siya ang may dahilan sa kanya nang galing ang lahat. This is 1:6. Ang sabi, likhain natin sa screen, English ko lang para may may sample lang. Likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, sa lahat ng hayop, maging maamo, mailap, malaki o maliit. Malaki ang elepante, no? Tapos, ang tao nilikha ng Diyos para mamamahala sa mga hayop. Pinagmamalaki niyang elepante na Diyos niya, baliktad, di ba? Ibig na siya yung mamamahala sa elepante, siya yung siya yung mas taas ba? Ngayon, ginawa nilang Diyos ang elepante, ginawa nilang Diyos ang hayop, which is very wrong sa context na to, sa chapter na to. Mindset ba? No? Sinabi ko hindi pinalaki na may Diyos tong taong to. Ang Diyos na aming kinikilala ay nakasulat sa Biblia. Ang Diyos namin ay tunay na siya lumikha sa lahat, sa mundo, at lalo sa iyo. Napaka-ungrateful mo. Sana matawang ka isang araw at makilala mo siya. At sana magpadala si Lord ng taong mapayuhan ka, masabihan ka, mabasahan ka ng Biblia, spiritually na pamamaraan. Sana dumating yung panahon na yun. Dahil ang aming Diyos, ang kanyang luklukan ay nasa langit, no? Ang nasa langit siya, ang Biblia lang naman, ang yung pinakamaraming prophecy na natupad na. At may prophecy pa na parating, worse than worse, na mangyayari sa mga tao na tulad mo, na hindi meron nung kumilala sa Diyos. Siya lang naman ang Diyos na may pangako na pagkatapos sa buhay na dito sa mundo, may buhay pa na walang hanggan. Ikaw, saan ka pupunta? Yung hayop na sinasama mo, ano ang pangako niya sa'yo? Meron ba? Kung sa tingin mo, sure, na sa Kristiyano lang may heal,
at sa paniniwala nyo ay wala, nagkakamali ka. Dahil lahat ng religion nagtuturo ng langit at impyerno. Kahit na yung paniniwalaan mo, sinasamba yung elepante, ang tao nagpipreach dyan, naniniwala sa impyerno. Wala ka lang talagang alam sa sinasamba mo. Diba? Sa bagay, hayop nga naman, ano bang knowledge ng hayop na ituturo sa tao na dapat ang tao magturo sa hayop? Dahil ang tao pag walang tinanggap na Kristo sa buhay, sa puso, at kahit paanong paniniwalaan mo, kung wala kang Kristo sa puso mo, mapupunta ka sa impyerno, maniwala ka man o hindi. Mapupunta ka sa impyerno, Asher Hernandez. Problema pag ma-pride yung tao, naniniwala na lang siya na walang Diyos. Naniniwala siya sa Diyos na wala, sa hayop na Diyos. Ang Diyos namin na totoo ay Diyos na lumalang ng langit at lupa, nagbigay sa amin ng lakas, ng knowledge at puso. Ikaw, anong meron ka? Isang Diyos lang ang tunay. Yan, nakasulat sa Biblia. Sana magbasa ka, umabot sa itong mensahe na to. Sabagay, sino ba naman ako, di ba? Magbasa ka, matuto ka. Sana may Diyos, may taong ipadala ang Diyos para sa iyo. Dahil bata ka pa, marami ka pang influensyahan kung sakaling mapagtanto mo na ang Diyos na sinasamba ng karamihan ay tunay. Ang pinaniniwalaan namin ay ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ng Israel, ay ang tunay na Diyos na nasa Biblia na pinaniniwalaan ng lahat ng karamihan. Deuteronomy chapter 8 verse 11. Tagalogin ko ulit, huwag ninyong kalimutan si Yahweh na inyong Diyos. Huwag kalimutan ang Diyos, sundin ninyo ang kanyang mga utos at mga tuntunin. Huwag kalimutan at sundin ang lahat kung ano na sa Biblia. Okay? Chapter 12, verse 12. Kung kayo'y namumuhay na ng sagana, nakatira na sa magagandang bahay. Itong content creator na to, mayaman maganda na buhay. Kaya siguro ma-pride, mapagmataas dahil okay na yung buhay niya eh. Akala niya di niya kailangan ng Diyos. Pero ang Diyos nagsabi, huwag kalimutan, lalo na pag namumuhay na ng sagana at nakatira na sa magagandang bahay. Namumuhay ka na ng sagana, hindi ka na nahihirapan. Hindi ka na namumulubi. Diba? Sagana ka na, nakatira ka sa mga mansion o magagarang bahay. Huwag kalimutang Diyos, sabi niya. Itong sabi niya. Kaya huwag niyong iisipin na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayahan. Na huwag iisipin na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayahan. So huwag niyong isipin yan, pagkit yumamang ka, gumanda buhay mo, ay sa sarili mong kakayahan, sabi ng Diyos yan. Huwag mo daw iisipin yan. Di ba? Sabi na sa kanya galing lahat yan. Huwag kang magyabang daw. Isipin mo lagi na ang Diyos ang may dahilan yan. Paparusahan ka ng Diyos. Parusang hindi mo pa nararanasan. Ayun lang po, mga kabahay. Don't judge the book by its cover.